Isinailalim na sa red alert ang Lamesa Dam at nasa alert level 4 naman ang Marikina River, bunsod ng walang humpay na pag-ulan sa Metro Manila. Humingi tayo ng update mula kay Lala Babilonia na nasa Pag-asa DOST. Lala, kamusta? Matagal-tagal pa tayo magtitiis dahil in the next 5 days makararanas pa rin ng malakas na pag-ulan, dala ng southwest monsoon o hanging habagat ang mga apektadong lugar, lalo na ang ilang parte ng Luzon kasama ang Manila, Cavite, Laguna at Mindoro, ganun din ang ibang parte ng Western Visayas. At kasabay nito ay handa rin ang ating sarili sa mga pagbaha, tulad nga kahapon kung saan maraming stranded dito sa ilang lugar sa Metro Manila. Bagamat gumagana naman ang flood control facilities at pumping stations ng MMDA, di pa rin umano maiiwasan ang pagbaha dahil sa estado ng infrastruktura ng Metro Manila, lalong-lalo na ang ating mga drainage system. Itinaas na sa orange rainfall warning as of 4:30 PM ang Cavite, Laguna, Bataan at Batangas. Ibig sabihin matindi at maaring delikado ang pagbaha sa mga lugar na ito, habang nasa yellow rainfall warning naman ang Metro Manila, Rizal, Bulacan, Pampanga, Zambales at Quezon. Ibig sabihin naman pag yellow alert level, makararanas lamang ng pagbaha sa mga low-lying areas o sa mga mabababang lugar. At binigyang diin naman ng Pag-asa na hindi katulad ng Undoy ang hanging habagat na ito. At ngayon po kasama natin dito sa Pag-asa ang weather forecaster na si Mr. Alzar Aurelio. Sir, magandang gabi. Hello, magandang gabi po. Sir, kindly elaborate lang po, bakit po ibang-iba sa Undoy itong nararanasan natin ngayon at ano po itong nakikita natin sa ating likuran? Opo, yung binagsak ng ulan ni Bagyong Undoy, napakarami within 6 hours. At di ako nagkakamali, sa loob ng 6 na oras, ang binaksak ng Undoy ay nasa 400 millimeters dito sa Metro Manila. At dito ngayon sa habagat, ay within 6 hours ay nasa 70 millimeters. So makikita natin na napakaraming binaksak ng ulan ng Undoy kumpara kay habagat na napakakonti lamang. So ayan po, malayong-malayo po ito sa Bagyong Undoy. At sir, ano naman, binabantayan nyo raw po ngayon ng IPO at ang Lamesa Dam. Bakit po? At pati na rin po yung estado ngayon ng Marikina River. Opo, una-una sa Lamesa Dam ay malapit sa overflow. So ilang oras mo lang ngayon na maaari mag-overflow itong tubig. So ano po maapektuhan ng lugar kapag nag-overflow na po yung tubig sa Lamesa Dam? So sa Lamesa Dam, ang mga lugar po maapektuhan sa Quezon City. So ang mga lugar sa Quezon City ay yung Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway, Capri, Goodwill Homes, Santa Quiteria at Barangay San Bartolome. At may lang lugar sa Valenzuela, ito yung sa Barangay Ligon at North Expressway at La Huerta Subdivision at yung Malabon. And sa Pasig Marikina River Basin, may ilan sa istasyon natin do along the river areas ay critical na po, rising yung pagtaas ng tubig. So ano po yan, alarming na po dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dahil sa habagat. So sir, kaugnay po niyan, ano po yung mga particular na areas na ina-advise ninyo na maging alerto na ngayon pa lamang dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa? Opo, sa araw nito ay patuloy tayo naapektuhan ng habagat. So ang mga lugar po makakaranas ng moderate to occasionally heavy rains na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ito yung sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Pangasinan, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. So lastly sir, nabanggit ninyo po kanina na mag-ingat ang ating publiko dahil sa maaring pagbagsak ng mga pader. Dahil kung halimbawa ay malambot nga ang lupa, maaring masira ang foundation nitong mga pader na ito. Bukod po dyan, ano pa yung ating paalala? Opo, tama po kayo kasi tuloy-tuloy yung halos walang hinto ang pag-ulan dito sa Luzon kasama Metro Manila, ganun sa Western Visayas. So paalalahanan din lang po yung sa mga pagbagsak ng mga pader ay asahan po natin na ay yung mga malapit sa mga bundok, nakatira sa mga bundok, ay mag-i-alert po sa mga landslide. At yung sa mga mababang lugar, yung doon po prone po sa pagbaha dahil walang hinto po ang pag-ulan sa dulot ng habagat dito sa Luzon at Western Visayas.
At yan, maraming salamat Sir Alzar. Welcome. Yan naman po si Mr. Alzar Aurelio, weather forecaster ng Pag-asa. Magre-release daw po ang Pag-asa ng susunod nilang update hinggil sa southwest monsoon o habagat bukas ng alas 5 ng madaling araw. At yan ang pinakahuling update hinggil sa sitwasyon ng panahon dito sa Pag-asa. Para sa PTV News, ako si Lala Babilonia. Balik sa iyo, Ria. Maraming salamat, Lala Babilonia. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.